Kung kayo ay isang SSS pensyonado, mahalaga na marinig ninyo ang video na ito bago dumating ang Mayo 25. May mga bagong update ang SSS na direktang makakaapekto sa inyong pension payment ngayong buwan. At kung hindi kayo makakaalam nito, baka malagay kayo sa sitwasyon na hindi ninyo inaasahan. Kaya naman huwag ninyong palampas ang video na ito. I-subscribe na po kayo sa aming channel na SSS Updates Hub para palagi kayong updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa inyong pensyon at mga benepisyo. At bago tayo magsimula, comment na po kayo sa baba at sabihin kung saang city o probinsya kayo nanood. Ngayon, ito ay nagbibigay sa akin ng malaking motibasyon na patuloy na gumawa ng mga video para sa inyo. Una, pag-usapan natin kung bakit espesyal ang Mayo 25 ngayong taon para sa mga SSS pensyonado. Ang Mayo 25 ay isang regular na release date para sa ilang kategorya ng SSS pension. Pero na ngayong taon may mga ulat at abiso mula sa SSS na nagsasabi na may mga pagbabago sa schedule ng pagbabayad, lalo na para sa mga pensyado na tumatanggap ng kanilang pension sa pamamagitan ng mga partner, banks, e-wallet at iba pang digital na paraan. Ang dahilan nito, maraming salik ang isinasaalang-alang ng SSS kabilang ang mga pampublikong holiday, mga technical na update sa kanilang sistema at ang patuloy na pagpapalawak ng kanilang digital payment infrastructure. Lahat ito ay nakakaapekto sa kung kailan eksaktong matatanggap ng bawat pensyonado ang kanilang pensyon. Ngayon, ano ang tinutukoy ng babala na ito? Tungkol sa maagang pagbabayad, ang magang pagbabayad o early release ay isang sitwasyon kung saan ang SSS ay nagbibigay ng pensyon bago pa man dumating ang opisyal na release date. Yes po, takawot sa ilang particular na pagkakataon. Halimbawa, kapag ang official na release date ay nahuhulog sa isang holiday o weekend. Pero dito, nagsisimula ang problema para sa ilang pensyonado. Kapag may early release, hindi lahat ay sabay-sabay na nakakatanggap. Ang oras ng pagtanggap ay nakasalalay sa inyong paraan ng pagbabayad. Kung bank, kung e-wallet, tulad ng GCash o Maya o kung sa SSS, branch mismo kayo kumukuha. Narito ang mga detalye na dapat ninyong malaman para sa mga pensyado na nakatala sa mga partner banks ng SSS tulad ng BDO, Metrobank, PNB at iba pa. Ang inyong pensyon ay maaring i-credit ng kahit 1 hanggang 2 araw bago ang opisyal na petsa. Ibig sabihin, kung ang schedule ninyo ay Mayo 25, posibleng matanggap na ninyo ito simula Mayo 23 or Mayo 24. Para sa mga gumagamit ng GCash o Maya bilang kanilang pensyon, disbursement channel, depende pa rin ito. Sa batch processing ng SSS at ng payment, partner, hindi palaging sabay-sabay ang pag-credit kaya huwag kayong mag-alala. Agad kung hindi pa natanggap sa eksaktong petsa. Para naman sa mga direktang pumupunta sa SSS branches o sa mga cash payment centers, kailangan ninyong sumunod sa inyong itinalagang schedule ng pagbabayad. Ang maagang pagbabayad ay karaniwang para lamang sa digital at bank-based disbursement. Bakit kailangan ninyong malaman ang babala na ito? Una, huwag kayong mag-assume na may problema sa inyong account kung hindi pa natanggap ang pensyon sa eksaktong araw na inaasahan ninyo. Maaring iba ang inyong actual release date, depende sa inyong payment channel. Pangalawa, may mga kaso na ang ilang pensyado ay nagpupunta sa SSS branch ng personal upang mag-follow up kahit wala pa namang problema sa kanilang account. Ito ay nagdudulot ng pagkagulo at pag-aaksaya ng oras para sa inyo at para sa mga empleyado ng SSS. Pangatlo, may mga pensyado na nagbabago ng kanilang payment channel nang walang sapat na kaalaman sa paniniwalang mas mabilis silang makakatanggap sa ibang paraan. Bago kayo gumawa ng ganitong hakbang, makipag-ugnayan muna sa SSS para malaman ang tamang proseso. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga pensyon na may katanungan tungkol sa kanilang pension status. Kung hindi pa kayo nakakatanggap ng inyong pensyon sa loob ng 3 hanggang 5 araw ng trabaho matapos ang inyong opisyal na release date, yun na ang tamang oras para makipag-ugnayan sa SSS. Maari kayong makipag-ugnayan sa SSS sa pamamagitan ng kanilang opisyal na hotline na 455. Maari rin kayong pumunta sa pinakamalapit na SSS branch sa inyo o gamitin ang SSS online portal at mobile app upang suriin ang status ng inyong pension. Kapag nakipag-ugnayan kayo, ihanda ang inyong SSS number, valid ID at ang inyong pension release date para mas mabilis na maproseso ang inyong katanungan. Ngayon, pag-usapan din natin
ang isang bagay na maraming pensyado ang hindi lubos na nauunawaan ang pagkakaiba ng pension release date at ang actual credit date. Ang TOMA yung pension. Release date ay ang PETSA kung kailan inilalabas ng SSS ang inyong pension sa kanilang sistema. Ang actual credit date naman ay ang PETSA kung kailan aktual na makikita ang pera sa inyong account o e-wallet. Sa pagitan ng dalawang PETSAng, ito may proseso ng bank clearing at batch processing na nagaganap. Para sa mga bank accounts, ito ay karaniwang 1 hanggang 2 araw ng trabaho. Para sa mga e-wallet tulad ng GCash o Maya, ito ay maaring mas mabilis ngunit hindi garantisadong agad. Kaya naman kapag sinabi ng SSS na ang inyong release date ay Mayo 25, huwag kayong mag-alala kung hindi pa makikita ang pera sa inyong account sa eksaktong araw na iyon. Bigyan ng ilang araw bago kayo mag-follow up. May isa pang mahalagang bagay na dapat nating pag-usapan. Ang mga technical na issue na maaaring makaranas ang SSS sistema sa nakalipas na mga buwan. Patuloy na ina-upgrade ng SSS ang kanilang digital payment infrastructure. Ito ay bahagi ng kanilang programa upang mas mapabilis at mapahusay ang sistema ng pagbabayad ng pension. Ngunit tulad ng lahat ng sistema, may mga pagkakataon na ang mga upgrade na ito ay nagdudulot ng maliit na abala o delay sa processing. Kung makakaranas kayo ng ganong sitwasyon, halimbawa ang inyong pensyon ay hindi pa-credit kahit lumipas na ang inaasahang araw, ang unang hakbang ay huwag magpanik. Suriin muna ang inyong SSS account online o sa mobile app upang makita kung may mensahe o abiso mula sa SSS tungkol sa delay. Pag-usapan din natin ang mga pensyado na bago pa lamang nagsimulang tumatanggap ng kanilang SSS pension. Kung kayo ay mga bagong pensyonado, ibig sabihin kayo ay nagsimulang tumatanggap ng pensyon sa nakalipas na 6 na buwan. Mahalaga na malinaw kayong nakatala sa tamang payment channel. Kung hindi pa kayo sigurado kung saan ko ang inyong pensyon, makipag-ugnayan sa SSS branch na humawak sa inyong aplikasyon. Yumaandi mi ring suriin sa inyong SS online portal ang inyong registered payment channel. Tiyakin na tama ang inyong bank account number o e-wallet number na nakatala sa SSS. Ang maling impormasyon ay maaaring maging dahilan ng delayed o failed na pension payment. Para sa mga pensyado na tumatanggap ng pension para sa kanilang asawa o magulang, ang mga dependent pension at survivor benefit, meron ding espesyal na considerations. Ang mga survivor benefits at dependent pensions ay may bahagyang iba ang release schedule kumpara sa regular na retirement pension. Kaya kung kayo ay isang benepisyaro at hindi kayo sigurado sa inyong release date, pinakamabuting suriin ito sa SSS portal o makipag-ugnayan sa SSS branch. Huwag ring kalimutan na ang mga benepisyaro ay kinakailangang mag-update ng kanilang personal na impormasyon sa SSS. Panapanahon lalo na kung may pagbabago sa inyong civil status, address o contact number. Ayong, pag-usapan natin ang praktikal na mga hakbang na maaari ninyong gawin bago dumating ang Mayo 25. Una, suriin yung SSS account online sa mobile app at tiyakin na tama ang lahat ng inyong impormasyon. Tiyaking wasto ang inyong bank account number o e-wallet number na nakatala. Pangalawa, alamin kung ano ang inyong opisyal na pension release date. Hindi ito pareho. Para sa lahat ng pensyonado, ang release date ay batay sa inyong SSS number at inyong kategorya ng pensyon. Pangatlo, kung kayo ay gumagamit ng bank account para sa inyong pensyon, tiyaking aktibo ang inyong account at hindi ito naka-dormant. Ang isang dormant na account ay maaring mag-delay o makalimang makatanggap ng inyong pensyon. Pang-apat, kung kayo ay gumagamit ng GCash o Maya, tiyaking na-verify na ang inyong account at ang inyong limito sa pagtanggap ay sapat para sa halaga ng inyong pensyon. Meron ding mga pensyado na nagtanong kung maaari nilang baguhin ang kanilang payment channel bago ang Mayo 25. Ang sagot dito ay depende sa SSS. Sa pangkalahatan, ang mga pagbabago sa payment channel ay nangangailangan ng ilang araw hanggang ilang linggo ng processing bago ito maging epektibo. Kaya kung gagawin ninyo ito ngayon, posibleng hindi pa ito magiging epektibo para sa Mayo 25th payment. Kung gusto ninyong baguhin ang inyong payment channel, makipag-ugnayan muna sa SSS at alamin ang eksaktong proseso at timeline. Huwag kayong baguhin ang inyong payment channel ng walang sapat na impormasyon dahil maaari itong magdulot ng abala sa inyong pensyon payment. Mahalaga rin na malaman ng
bawat pensyado ang tungkol sa mga scam at fraud na nagtatarget sa mga SSS, pensyonado. Sa panahon ng pensyon, release, may mga taong may masamang layunin na nagpapadala ng mga fake na mensahe o tumatawag upang makuha ang inyong personal na impormasyon. Uri ang mga mensaheng ito ay maaaring nagpapanggap bilang SSS o bilang inyong bangko. Dapat ninyong tandaan ng SSS ay hindi kailanman magtatanong ng inyong password, OTP o buong account number sa pamamagitan ng text message o tawag. Kung makatanggap kayo ng ganitong mensahe o tawag, huwag itong sagutin at i-report agad sa SSS. I-verify ang lahat ng impormasyon tungkol sa inyong pensyon sa opisyal na SSS website lamang. www.ss o ka-GOVD o copy-hatch o sa opisyal na SSS mobile app. Sa buod, narito ang mga pangunahing puntos na dapat ninyong tandaan para sa Mayo 25th SSS Pension Update. Una, may posibilidad ng maagang pagbabayad para sa ilang pensyado depende sa kanilang payment, channel at sa schedule na itinakda ng SSS. Pangalawa, huwag magpanik kung hindi pa natanggap ang pensyon sa eksaktong petsa. Bigyan ng ilang araw ng trabaho bago mag-follow up. Pangatlo, tiyakin na tama at aktibo ang inyong nakatala na payment channel sa SSS. Bupang-apat, gamitin ang opisyal na SSS channels para sa lahat ng katanungan at impormasyon. Panlima, maging alerto sa mga scam na nagtatarget sa mga pensyado. Sa panahon ng pension release, ang pinaka-importanting bagay ay ang manatiling informed at makatawag sa SSS para sa anumang katanungan. Ang bawat pensyado ay may karapatang matanggap ang kanilang pensyon sa tamang oras at sa tamang halaga. I-subscribe na sa aming channel na SSS Updates Hub para palagi kayong updated at para mas mabilis na makuha ang aming susunod na video na puno ng mahahalagang impormasyon para sa inyo. No?